Sorry si Senator Robin Hood Padilla matapos mag-react ang marami sa naging pagdinig niya kamakailan lamang. Magugunita. Noong August 15, pinangunahan ng senador ang Senate Committee on Public Information and Mass Media at tinalakay ang mga usaping rape, sexual abuse at harassment. Nag-viral sa social media yung pagtatanong ng batikang aktor patungkol sa sexual rights ng isang mister kung sakaling wala sa mood si misis. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka in heat. Paano yon kung ayaw ng asawa mo? Walang ibang paraan talaga para mag-ano yung lalaki. So paano yun? Mamababae ka na lang ba? Eh di kaso naman yun. Tanong ni Senator Robin. Ang kausap niya riyan ay ang resource person na si Attorney Lorna Capunan at sinabi niya na pwedeng kasuhan ng marital rape ang mister kung sakaling pilitin ng misis na makipagtalik. Sagot naman sa kanya ng senador, papaano yun? Nandiyan ang asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede mong gawin para hindi magreklamo ang asawa ko? Anong pwede kong sabihin sa kanya na, mahal, babe, please help me. Ayon kay Attorney Lorna, kailangan ng mag-counseling na mag-asawa kung nagkakaproblema na ito sa sex life. Ipinaalala rin ng resource person na importante na may mutual respect ang mag-asawa sa isa't isa. That's why it's important. Yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung desisyon ng wife or husband. Ang bahagi ng pandinig na yan ay naging usap-usapan sa social media at umani ito ng iba't ibang reaksyon. Dahil dyan, humiagad ng sorry si Senator Robin at ipinaliwanag kung bakit ito naging topic sa pagdinig. Sa mga na-offend ko po o hindi nagustuhan ng aming pagdinig patungkol sa marital rape, mga kababayan, paumanhin po, caption ng aktor sa kanyang Facebook page. Paliwanag niya, para din po sa inyong kaalaman, ang aking committee po ay public information. Ito pong committee na ito, sa matagal na panahon ay tulog. Hindi po ito nagagamit ng tama kahit nasa constitution ang public information. Nabanggit din niya na may pagkukulang umano ang gobyerno sa pagpapalaganap ng batas, lalo na't marami raw sa bansa ang sangkot sa marital rape. At ito raw ang kanyang misyon ngayon, na maging informed ang maraming kababayan pagdating sa ganitong klaseng issue. Dahil ang batas, ang proteksyon ng tao, kung hindi ito napalaganap, ito ay palamuti lamang at maaaring makabiktima ng ignorante. Saad niya sa Facebook. Dagdag niya pa, gumagawa po tayo ng mga panukalang batas na magiging bunga ng ating mga pagdinig. Huwag po tayo maging sensitive sa pagdinig sapagkat yun po ang ibig sabihin ng hearing. Eksplika pa ng senador, ang aking pong isinasagawang mga pagdinig. Sa aking bawat hearing, walang pinakamahalaga kundi ang pagtatanong upang makakuha ng impormasyon. Dahil ang committee ko po ay Committee of Public Information. Aniya pa, tandaan po natin, ang well-informed na bayan ay progresibo. No means no. Ito ang pagle-lecture na ginawa ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kay Senator Robin Padilla ukol sa marital rights na tinalakay sa hearing sa Senado kung saan nakipagtalo pa ito kay Abogado Lorna Capunan. Hindi na itago ng kinatawan ng kababaihan sa Kamara ang pagkabahala sa nosyon ng senador na may karapatan ng mga kalalakihan na makipagtalik sa kanilang misis kahit ayaw ng babae. We remind Senator Robin Padilla that no means no. Hindi dapat ituring na sexual objects ang kababaihan. It is appalling to hear such outdated and harmful views being propagated, particularly in a public hearing. Consent is non-negotiable, and marriage does not grant a license to disregard a partner's rights. Ayon pa kay Brosas.
Lalong iginiit ng mambabatas na dapat palakasin pa ang anti-rape law dahil sa ganitong pananaw ng mga katulad ni Robin Padilla upang maproteksyonan ang kababaihan na biktima ng kanilang mga mister. Sinabi ng kongresista na nakahain na ang kanyang House Bill 401 para palawakin pa ang definisyon ng rape at masakop nito ang mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso ng kanilang mga mister o pinipilit na makipagtalik kahit ayaw ng mga ito sa iba't ibang kadahilanan. Ang consent ay kusang ibinibigay at hindi pinipilit. Panahon pa ni Kopong-Kopong ang pagtingin na walang karapatan ng babae na humindi sa pakikipagtalik sa asawa. This is why the anti-rape law should be amended to ensure that our laws are reflective of the evolving understanding of consent and the increasing instances of sexual abuse in various contexts. Ayon pa kay Lady Solon. Dahil dito, umapila ang mambabatas sa liderato ng Kamara na bigyan ng prioridad ang nasabing panukala dahil wala na umano sa panahon na ang anti-rape law. So kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-hit, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para maano yung lalaki. So paano yun? Bababae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So ano pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Legal, sa legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Ano pwedeng gawin na lang ng babae talagang no talaga? Bahala ka dyan sa buhay mo, gano'n. Kung minsan kasi yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman kung minsan for instance, kagaya ng yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? Gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi ko, may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ang asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, paanong